sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ang Shaldag Mark V na mas kilala sa Pilipinas bilang Acero-class fast attack boat ay isa sa mga pinakabagong dagdag sa hanay ng mga sasakyang pandagat ng hukbong dagat ng Pilipinas. Gawa ng Israel Shipyards na patunayan na agad nitong epektibo at maaasahan ito sa mga operasyon. Bagamat hinihintay pa ng Navy ang huling unit na i-deliver mula sa Israel, positibo na ang mga paunang ulat mula sa mga marinong gumagamit nito. Ayon sa kanila, mahusay ang performance ng barko at mapagkakatiwalaan ito kahit sa maalong karagatan. Sa katatapos na PhilMarine 2025 exhibition, ayon sa nakalap ng Bonds QPH para sa karagdagang impormasyon, isa sa mga napag-alaman ay ang plano ng hukbong dagat na bumili pa ng karagdagang Acero-class na mga bangka sa hinaharap kung mananatili ang kasalukuyang prioridad sa pagbili ng mga gamit pandigma. Dahil sa magandang karanasan sa unang mga unit, malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang ganitong klase ng bangka sa ating puwersa. Sa parehong eksibisyon, ipinakita naman ng kumpanyang OCER mula France ang scale model ng kanilang VFPB-98 na nangangahulugang Very Fast Patrol Boat 98. Sa unang tingin, kahawig ito ng Shaldag MKV. Pareho silang mabilis, halos magkasing laki, may kakayahang magkarga ng armas, at parehong gumagamit ng aluminum hull na magaan ngunit matibay, angkop sa mabilis at agresibong operasyon sa dagat. May isang mahalagang pagkakaiba sa disenyo ng dalawang bangka. Isang conning station lang o lugar kung saan pinapatakbo ang barko ang mayroon sa VFPB-98 ng OCEA, samantalang ang Shaldag Mark V ay may dalawa, isa sa loob ng pangunahing tulay ng barko at isa pa sa itaas nito na bukas at lantad. Dahil ito sa disenyo ng upper deck ng Shaldag Mark V, mas may flexibility ang mga operator, lalo na sa mga critical na sitwasyon sa dagat. Pagdating naman sa kakayahang pandigma, parehong maaring lagyan ng missile system ang dalawang bangka. Patunay na dito ang ilang Acero-class vessels na nilagyan na ng spike and loss missiles, non-line of sight, at pinaniniwala ang kayang magdala ng dalawang magagaan na cruise missile tulad ng Seabreaker. Ang modelong ipinakita ng VFPB-98 ay may katulad ding kakayahan, kaya't posible rin itong gamitin bilang missile platform. Nakausap rin namin ang mga kinatawan ng OCEA. Ayon sa kanila, wala pa silang formal na alok sa gobyerno ng Pilipinas hinggil sa VFPB-98 sa ngayon. Sa kasalukuyan, nakatutok sila sa pagtapos ng kontrata sa Philippine Coast Guard, kung saan gumagawa sila ng higit 20 units na FPB-110 patrol boats na gagamitin para sa pagpapatrolya at seguridad sa karagatan. Gayunman, ibinahagi rin ng OCEA ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Balak nilang mag-alok ng mas malalaking barkong pandigma para sa hukbong dagat ng Pilipinas, mga barkong mas angkop sa pangkalahatang pangmatagalang layunin sa maritime security ng bansa. Dumako tayo sa ating pangunahing balita. Sa patuloy na pagunlad ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal FF-150 na pangunahing frigate o barkong pandigma ng Philippine Navy ay isinasaalang-alang para sa isang malaking pag-upgrade. Ang inaasahang pag-upgrade ay maaaring ganap na baguhin ang kakayahan at papel ng barko sa operasyon bilang bahagi ng ambisyosong programa ng AFP modernization. Ang focus ng upgrade ay ang posibleng paglalagay ng Vertical Launching System, VLS, isang makabagong modular missile platform
na nagpapahintulot sa paglulunsad ng iba't ibang klase ng mga missile mula sa ilalim ng deck ng barko. Ang teknolohiyang ito ay isang napakalaking hakbang para mapalakas ang firepower at kakayahan ng BRP Jose Rizal na magpapantay sa kanya sa mga pinaka-advanced na frigate ng mga bansang tulad ng South Korea, Japan at Australia. Mula nang ito ay formal na isama sa hukbong dagat noong Hulyo 2020, ang BRP Jose Rizal ay naging pangunahing bahagi ng Philippine Navy bilang gulugod ng Surface Combatant Fleet. Gawa ito ng Hyundai Heavy Industries, HHI, mula South Korea at dinisenyo bilang isang multi-role warship na may modernong Combat Management System, CMS, advanced radar at sonar, at mga sandatang kayang harapin ang mga banta sa himpapawid, dagat at ilalim ng dagat. Ilan sa mga VLS system na kinukonsidera ay ang Mika VL system mula sa Europe-based MBDA at ang Mark 41 o Mark 56 VLS mula sa Estados Unidos. Ang MBDA system ay mas compact at akma sa medium-size na barko gaya ng BRP Jose Rizal, habang ang Mark 41 naman ay mas flexible sa uri ng missile, pero nangangailangan ng mas malaking espasyo at posibleng mas malalim na structural changes. Ang tagumpay ng VLS integration ay magtatakda ng bagong pamantayan para sa disenyo at pagbili ng mga susunod na barko. Ang mga konsepto tulad ng modularity, upgradability at future readiness ay magiging mahalagang batayan sa pagpili ng mga lokal o dayuhang shipyard na gagawa ng barko. Sa kabaligtaran, ang hindi pagsasaalang-alang sa mga elementong ito ay maaaring magresulta sa pagkaluma ng mga barko sa loob lamang ng ilang dekada. Ang barko ay magiging handa na ring tumanggap ng mga teknolohiyang tulad ng AI-based missile defense, directed energy weapons, at drone warfare systems, UAVs. Sa huli, ang matagumpay na paglalagay ng VLS sa BRP Jose Rizal ay hindi lang magpapalakas sa ating kakayahang militar, kundi magpapakita rin ng malinaw na direksyong estratehiko ng Republika ng Pilipinas. Ang bumuo ng isang hukbong dagat na hindi lang makapangyarihan, kundi respetado at may saysay sa pabago-bagong klima ng seguridad sa rehiyon at sa buong mundo.